Manila Podcast Syndicate production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine President and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito po muli ang inyong host, Eileen Taliping, na maghahatid ng mga naging kaganapan at naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng linggong ito. Pero bago ako magsimula, nais ko munang maghahatid ng mainit na pagbati ng Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay, daddy, ama, at natay. Ito po yung single parent na nanay at tatay sa kanilang mga anak. Nagsimula po ang linggo ni Pangulong Duterte sa Malacanang sa kanyang mensahe sa bayan, kung saan po inianunsyo ang mga inaprobahang community quarantine status sa iba't ibang lugar sa bansa kaugnay pa rin sa kinakaharap na pagsubok ng Pilipinas sa COVID-19. Hindi po nakagraduate ang Metro Manila sa General Community Status o GCQ. Bagkus ay pinanatili ito ng Presidente hanggang katapusan po ng Hunyo. Ang dahilan po, tumataas pa rin ang kaso ng tinatamaan ng COVID-19 na ayon po sa mga eksperto ay talagang aasahang tataas ang mga kaso ng kontaminasyon dahil marami ng testing centers at laboratorio na sumusuri sa swab test ng mga isinasalang sa COVID-19. Pero isa lang po ang malinaw dito, marami po ang nahawa o na-contaminate sa coronavirus sa kabila ng mahigpit na security protocols ng gobyerno. Hindi lahat kasi ng mamamayan ay sumusunod sa basic regulations. Ito po yung social distancing, stay-at-home policy, at pagsusuot po ng face mask. Disiplina pa rin ang problema sa karamihan ng mga Pinoy. Ibig sabihin, marami pa po ang pasaway at marami po ang matitigas ang ulo. Kaya naman po binigyan ng kapangyarihan ng Malacanang ang mga alkalde sa Metro Manila at sa iba pang lugar na magpatupad ng total lockdown sa mga barangay na mataas ang kaso ng COVID-19. Ang mga local executive na po ang mamamahala at tumugon sa mga lugar na maraming pasaway at walang disiplinang mga Pinoy. Kapag sinabi po kasing total lockdown po, wala pong palalabasin sa kanilang mga bahay at meron lamang pong oras po para lumabas, ito para pagbibili ng pagkain o kaya mga importanteng kailanganin like gamot, at isa lang ang pwede sa isang bahay na representative. Mag-iikot po palagi ang magiging regular ang pag-iikot ng mga opisyal ng barangay at meron din kasamang mga pulisya na mag-iikot at yung lahat ng entrance at exit points ng barangay, meron pong mga nakabantay na pulis o kaya sundalo. Alam niyo po, itong pagbabantay ng pulis at sundalo ay utos po ng Pangulo dahil siya ang binigyan ng kapangyarihan na magpatupad po ng special powers sa panahon ng COVID-19. Sa ilalim po ito ng Bayanihan to Heal as One Act na ibinigay ng Kongreso sa kanya. At nito po nga lang June 20, nitong Sabado, nasa 29,400 na po ang COVID cases sa Pilipinas at asahang tataas pa ito sa mga darating na araw. Kaya naman po muling nanawagan si Pangulong Duterte na magkaisa ang sambayanan para po malabanan ang pandemic sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga ipinaiiral na panuntunan. Ito yung physical distancing at ang madalas na paghuhugas ng kamay. Kailangan po laging malinis sa katawan, lalong-lalo na po sa kamay para po makaiwas tayo dito sa bagsik po ng coronavirus. Naging sentro po sa mensahe sa bayan ni Pangulong Duterte ang concern nito sa edukasyon, partikular ang nalalapit na pasukan dito sa Pilipinas sa August 24. Nag-report po ang Department of Education sa pamamagitan po ni Secretary Lenore Briones sa Pangulo kaugnay sa mga ginagawa at paghahanda ngayon ng kagawaran para sa darating na pasukan. Ang posisyon po kasi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, hanggat walang natutuklasang bakuna na panlaban sa COVID-19 ay walang face-to-face learning o yung pagpasok ng mga bata sa eskwelahan o kaya sa classroom. Kaya naman po ang DepEd gumawa ng alternatibong paraan at ito po yung blended learning sa pamamagitan ng online na pag-aaral at paggamit ng radyo at telebisyon para po sa leksyon ng mga bata. May mga malalayong lugar po kasi sa Pilipinas na hindi pa naaabot ng teknolohiya. Kaya naman po problema ng mga guro yung paggamit po ng internet para sa kanilang online teaching. At ang DepEd po magkakaroon ng learning modules
at kailangan dito ang tulong ng mga lokal na opisyal. Magiging katuwang po ng DepEd ang mga opisyal ng barangay para po ma-distribute ang modules sa mga estudyante sa kanilang bahay. Hindi po ang estudyante ang pupunta sa barangay para kunin ang kanilang mga pag-aaralang leksyon. Mananatili po ang mga batang estudyante sa kanilang tahanan para po makaiwas sa COVID-19. At si kapitan o si nakagawad po ang mamamahagi ng learning module sa umaga. At pagdating po ng hapon, pwedeng si teacher naman ang mangungulekta sa learning modules para i-check ang mga pinag-aralan ng mga bata. Mahalaga po dito yung supervision ng mga magulang o kahit na sino mang miyembro ng pamilya na nasa bahay para po masigurong nag-aaral ang mga ito. At dahil gagamitin po ang radyo bilang isang paraan sa pagtuturo, nangako po si Pangulong Duterte na bibili ng transistor radios na ibibigay sa mga estudyante sa mga liblib na lugar. Ito po yung malalayong lugar para po maging tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Alam po naman natin na maraming mga mahihirap na estudyante at hindi po kaya ng mga magulang na ibili po ang kanilang mga anak ng transistor radio. Kaya po sasagutin na ito ni Pangulong Duterte. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Gagamitin po ang IBC 13 o Channel 13 at People's Television Network. Ito po yung TV stations na pag-aari po ng gobyerno at ang Radyo Pilipinas naman para sa blended learning na paggamit ng radyo at telebisyon. Pinakinggan din po ni Pangulong Duterte ang report ng National Task Force on COVID-19 kaugnay sa mga ipinatutupad na hakbang sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan, lalo na po ang mga umuuwing overseas Filipino workers sa bansa hanggang sa maihatid ang mga ito sa mga lalawigan. Wala naman pong mga naitalang aberya sa mga ginagawa ng task force, kaya kontento po ang presidente sa ginagawa ng mga opisyal na nagpapatupad nito. At nito pong Biyernes ay may papanguluhang aktibidad po si Pangulong Duterte sa loob ng Malacanang at ito ay ang pagtanggap sa 5 foreign ambassadors sa bansa. At bilang tradisyon po, mayroong tinatawag na presentation of credentials ang mga bagong ambassador sa presidente. At dahil mayroong COVID pandemic, hindi po muna tumatanggap ng bisita sa Malacanang para na rin po sa kaligtasan ng kalusugan ni Pangulong Duterte. Ang nangyari po ay virtual ceremony po ang naging seremonya sa pamamagitan po ng teleconference call at tinanggap ni Pangulong Duterte ang mga bagong ambassadors mula sa State of Palestine, New Zealand, Canada, Islamic Republic of Iran at Socialist Republic of Vietnam. Sa mensahe po ng Pangulo sa 5 bagong ambassadors na madedestino sa Pilipinas, tiniyak po nito ang kooperasyon at maigting na ugnayan ng Pilipinas sa kanilang bansa. Ang embassy po ng Palestine sa Pilipinas ay nito lamang 2019 muling nagbukas at si Ambassador Saleh Assad Salifed Muhammad ang bagong sugo ng kanilang bansa. Ipinaabot po ng Ambassador kay Pangulong Duterte ang mensahe ni Palestine President Mahmoud Abbas na isusulong po ang maigting na pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Sa pagtanggap sa credentials ni Ambassador Peter Francis Savita-Kell ng New Zealand, sinabi ni Pangulong Duterte na interesado ang Pilipinas sa geothermal energy development ng kanilang bansa at nangako po naman ang bagong ambassador na makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Usapin naman po sa paglaban sa COVID-19 ang laman ng mensahe ni Pangulong Duterte kay bagong Canadian Ambassador to the Philippines, James Peter MacArthur. Hangad po kasi ng Pangulo ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa paglaban sa COVID-19. Gayon din ang mas pagpapaigting na ugnayan sa kalakalan at pagnenegosyo, maritime security, marine environmental protection, agrikultura at edukasyon. Ipinaabot naman po ni Iranian Ambassador to the Philippines, Alireza Tutuncan, ang imbitasyon ng kanilang presidenteng si Hassan Rouhani kay Pangulong Duterte na bumisita po sa Iran. Pero hindi po agad mangyayari po yung pagbisita kasi kailangan po i-schedule muna ito ng dalawang bansa kung kailan at kung saan magiging maluwag po ang schedule po ni Pangulong Duterte. At huling tinanggap ng Pangulo nga nito, bago yung pagtanggap sa Vietnam ay nagpasalamat muna si Presidente sa gobyerno ng Iran dahil sa ibinigay na pardon o kapatawaran sa isang Pilipino na nakulong sa Iran.
Alam niyo po sa Middle Eastern countries po kapag natapos ng Ramadan at dumating na yung Eid Mubarak nila ay nagpapatawad po sila, nagbibigay po sila ng royal pardon doon sa mga dayuhan national sa kanilang bansa na nakulong dahil sa mga syempre paglabag sa kanilang bansa. Kung matatandaan niyo po noong last episode ko po noong last week ay iniulat ko po sa inyo yung pagpapatawad din ng hari ng Bahrain sa 13 Pilipino po na matagal na nakulong doon. So ito yung tinatawag nila na royal pardon. Ito nga po, huling tinanggap ng Pangulo bilang sugo po ng Pilipinas ay itong si Ambassador Hoang Chui Hung Chung ng Vietnam. Ang Vietnam po ay tinuturing ng Pilipinas na important friend and neighbor sa Asia. Sinabi po ng Pangulo na dapat ipagpatuloy ng Pilipinas at Vietnam ang pagtutulungan para po sa kapayapaan at seguridad sa rehiyong Asia, lalo na ang may kinalaman sa maritime issue. Hindi po lingid sa lahat na ang Vietnam at Pilipinas ay claimant doon sa pinag-aagawang mga teritoryo sa Spratly Islands. So, yan po ang tampok ng mga kaganapan sa Malacanang sa nagdaang linggo. Abangan po ang iba pang mga magiging aktibidad ni Pangulong Duterte sa susunod pang mga linggo. At bago ako magtapos, please i-like po, i-share at mag-subscribe po sa www.guerrillapodcast.com.ph para po sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless and happy weekend sa lahat kahit po nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto ng COVID-19. Laban lang po tayo. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerrillapodcast.com.au or guerrillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production.